Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap si Assistant Secretary Vigor Mendoza na siya naman tumatayong hepe po ng Land Transportation Office. Asek Mendoza, good morning po. Johnny Bañez, Jopel Peleño na po. Good morning, John. Good morning, Joel. Alright. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na mabigyang linaw ang ilang mga importanteng issue kaugnay sa mga balitang bumulaga po sa atin itong mga nakaraang araw. So, Asek, Opo. unang tanong, bakit po yung mismong CEO ang sinuspindi ang lisensya at hindi po yung mga tao niya na nagsagawa nung ika ngayong kababalaghang hakbang sa area ng Cainta, Asek? Una po, John, this is an ongoing case pa, no? Yung mga tao ni Mr. Royeca is still under investigation. Po. Si Mr. Royeca lang po ay humarap po sa atin and he took responsibility doon sa mga tao, doon sa mga ginawa ng tao niya. Kaya we easily passed a preventive suspension of 90 days kasi inako po niya ang responsibilidad. So yun po ang pending. Yung mga tao naman, no, wala akong ganun. So under investigation po yung lahat ng mga involved doon sa insidente sa Cainta. At ang napakarami po nun, Asek Mendoza. Opo, lahat po yan, no? So all of them are under investigation. It just so happened to si Mr. Royeca, inamin inako po niya ang responsibilidad. Po. Ibig sabihin na ang pumapatak po ito hakbang na ito ng CEO sa command responsibility, Asek Mendoza. Opo, parang ganoon na po yun, no? Kasi under the law, under Republic Act 4136, yung accessory to the offense, no? Kung ikaw ay, kahit hindi ka mismo na andun, pero ikaw ay kasama dun sa pagkaplano, paghahanda, at pagpapatupad ng offense na yon, eh pwede ho kayo masangkot, pwede ka rin kayo ma-penalize, no? Dito nga po yung ginawa ninyo kay CEO Royeca, Asek. Opo, unprecedented po to, no? Wala pa akong kasong LTO na may ganyang kusang tinatanggap ang responsibilidad, no? This is the first time, but then again, the law is very clear on this, no? Even accessory people, yung mga sumali lang o kundi naman sumama sa plano, eh kasama ho sa penalty. Apo. Pero ang danger po dyan hindi po ba kayo nangangamba, Asek Asek Mendoza, na posibleng nagamit din po kayo? Dahil kandidato to Kakandidato to, ang alam ko, bilang party list Asek Mendoza. Hindi po ba ninyo nakita na mukhang in his favor pa ang naging hakbang na ito ng CEO ng Angkas? Alam nyo, Asek? well, di ko na ini-accept yung political aspect of it, no? But the key here is to serve as a model to others not to follow. Gaya ho nung Superman, no? Tinutugis pa ho namin yung mga nagplano, nag-organize ng ganitong klaseng event, no? Normally, ang pinapenalize na yung driver involved. But now we're after those people who really organize the event. Pwede kong sabihin gano'n, no? Gaya na sinasabi nyo, no? Pero the reality of it is that dapat talaga yung mga nag-organize maging responsibilidad rin, no? They should face up to the event that they organize kung may nangyaring sakuna o paglabag sa batas. So yun lang po ang habol namin dito, no? Is to really serve as a lesson to everybody. Yes, Asek Mendoza, sir. Ngayon po na-revoke yung na-suspend yung kanyang lisensya. Maapektuhan ba rito yung operasyon ng angkas? Hindi ko na alam po yan, no, kung anong magiging impact nito. We just apply the law as it is, no, regardless kung sino ka man. Actually, ang lisensyang binabanggit dito yung driver's license, kuya. Hindi yung Driver's license. Okay. Anyway, Asek, nagsimula na po ba kayo? Kasi ilang linggo nang nakakaraan itong event na ito na nangyari. So, sa dinami-dami po nung iimbestigahan ninyo, nasang porsyento na po kayo?
We're almost done. Actually, February 2 ho namin nilabas yung show cause order, no? May mga ilan na lang ang natitira diyan sa mga membro, no, na kasangkot doon sa Kainta incident, no. So, we're almost done. Po. Ang gusto ko lamang pong malaman, Asek Mendoza, with your indulgence, kung ano po ba yung naging parusa sa hepe nila, sa CEO nila, ganun din po ba magiging parusa hanggang sa pinakamababang tao na involved dito sa napakagandang ginawa nilang ito sa lansangan, Asek? Opo, parang conspiracy theory yan eh. Yung the crime of one is the crime of the others, no? Ganun po mangyayari dyan. Unless they can show a defense, no, without prejudging the case. Kung meron silang unique defense na hindi ayokong paunahan, no, then that will be different. Right. Matindi po kasi, kaya tinatanong ko from sa pinakamababang miyembro kasi ang gusto kong nakakatuwa doon yung nag-style police eh. Yung yung isinagka nila yung mga motor nila, pinigilan yung mga nasa linyang daraan na lihitimo, tapos nagmando na pakilawain sa no left turn na daan yung napakaraming mga rider, Asek Mendoza. Di ba? Correct. In fact, the local government, di ba, na-alerto ka dyan, no? So kami rin. But alam mo, kami sana ayaw namin mag-penalize as much as possible. Mas maganda sana compliance, no? So sana yung mga ating kasamahan sa mga riders po natin, no, matuto na tayo sa event na to, no. Wag na ho kayong mag-organize, wag yun na isimula. Kasi meron pa rin eh, John, Joel, yung mga in other parts of the country, meron pa kaming inaimbestigahan, meron pang mga kaya nangyari dito sa Marilake, no, small events, no, na tuloy-tuloy pa rin. So gusto natin mahinto na, no. Hihintay pa ba nila na magkaroon ng isang aksidente na naman na may mamamatay, no? So we really want to urge everybody to comply na lang para hindi na sila ma-penalize. Alright. Sir, tukoy na po ba natin kung gaano karami at kung sino-sino itong mga riders na ito na nga angkas na sangkot dito nga sa traffic incident na ito? Hindi pa lahat, no? Although binigyan tayo ng listahan, of course, ayaw natin mag-rely lang doon, no? But on our own investigation also. Ang report pa sa akin, meron pa mga ilang motorista, ilang riders na aming inaalam kung sino ang mga may-ari niyan. Alright. In the event po na kinailangang suspindihin din po ang lisensya nitong mga rider na ito, mukhang magkakaroon naman ng epekto ito sa trabaho nung sasabihin naman ng iba, yung naapektuhan yung trabaho, naapektuhan yung Totoo. serbisyo ng angkas. Anyway, ano po ang mensahe ninyo para maiwasan po ang mga ganitong klase ng mga insidente, Asek Mendoza? Yun, ang pagsisisi na huli parati, no? It will be very unfortunate if you mo 90 days kahit na preventive suspension na muna, no? 90 days ka walang kinikita, malaking bagay po yan. Kaya nga, ang sinasabi ko sa lahat, tandaan nyo, nasa huli ang pagsisisi. This will not, kung makaligtas man kayo minsan, eventually, mahahabol namin kayo, no? Especially with the advent of technology, ito mga social media, mga cameras on the road, no? Lahat ho, tinutugis po namin. Basta merong mag-report. Marami nung nagre-report sa amin, pinipicturan ng ating computers, general public, at pinapadalaw sa LTO. Tapos yung showcase po natin lahat yan. Kaya, reminder sa lahat, just follow the law. Isingit ko na rin siguro, Asek, itong patungkol dito sa mga e-bike. Kasi marami na namang mga insidente na sangkot itong mga e-bike na alam naman natin na hindi ito rehistrado. Walang lisensya, hindi kailangan lisensya, walang helmet, walang seatbelt. Pero kung titingnan mo, may mga kumakalat sa social media na may isa pang insidente na yung driver nitong e-trike galit na galit at binasag niya pa yung salamin ng truck at pinagpupukpok pa bagong sasakyan pa daw yun. Kumbaga, anong mga ginagawa nating hakbang regarding this issue, Asek?
under review pa rin ng aming mother agency, no, ang DOTR, yung aming panukalang rules and regulations for electric light vehicles, no, tawag natin yan LEVs, light electric vehicles. Kasama na dyan yung pagre-rehistro ng driver, yung pati yung sasakyan, no. So that's still under review. I-follow up po natin sa DOTR yan kung pwede na natin ilabas yung mga bagong panukala to regulate, no, the operations of LEVs in public roads. Tama kayo at kailangan yan. Reklamo rin sa amin yan ng mga ibang enforcers. Pag nagkaroon ng sakuna, wala silang name identification para dun sa sasakyan. No? So kahit may camera ka, kung di mo pa-picture ng gusto yan, hindi namin malaman kung sino may-ari ng LEV na yun. So it's really something that we have to address very, very soon. Kasi rumarami like electric vehicles sa daan natin. And I understand, Sec Mendoza, mukhang hindi lamang po nagtatapos sa DOTR. Mukhang mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos na wag munang ipatupad yung nationwide ban sa mga sasakyan na yan, sa mga major thoroughfares, ASEC. Oh, ang LTO naman is not after and DOTR is not after the ban of nasa local government po yan and sa jurisdiction local government. Ours is just to regulate para ganun nga maprotektahan natin sila at yung mga kasamahan nila sa daan just in case of an accident. Pero paano kaya natin mabibigyan ng assurance ASEC na mariregulate natin itong ganitong mga bihikulo, itong mga e-trike na ito? Kasi maraming motorista talagang minsan umiinit yung ulo kasi parang sila pa yung siga sa kalsada. Hindi minsan, madalas. Madalas yan. Tapos yung mga ligahan na mga tricycle driver na namamasada, naaagawan na sila ng pasahero dahil itong mga e-trike na ito, ginagamit na rin para sa pamamasada. Correct. Alam niyo, we apprehend, no? Mas lalo na karamihan dyan unregistered, no, in public road. So dito, for example, dito po sa Marcos Highway, kung idediretso nyo po yan papuntang Cogeo, marami yung ganyang e-trike na tumatakbo sa main road, no, na hindi man lang rehistrado, no. Hinuhuli ko natin yan, ini-impound. Dahil hindi naman pwede siya tumakbo unregistered in a public road, no. So even as we wait for a more firmer rules, no, galing sa ating mother agency, pinapatupad doon namin yung batas as it stands right now. Right. Baka may karagdagan pa po kayong panawagan ng mensahe, ASEC Mendoza, lalo na po doon sa mga tinagurian nating mga taong lansangan na hindi po nawawala ang kanilang sarili sa mga lansangan natin. Go ahead, sir. John Joel, maraming salamat sa pagkakataong ito, no. Alam mo, marami yung mga siga sa daan tinasabi ko lang sa mga siga sa daan, kalma lang. At saka, just follow the rules. Kasi pag kayo nahuli, nako, sorry na lang, we would just have to impose the laws, the penalties applicable to the offense committed. Kaya sabi ko sa lahat, follow the rules, gamitin nyo lang daan with road safety in mind always. Alright, with that, maraming salamat po sa pagkakataon din na ASEC Mendoza at mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito for update po sa inyong tanggapan. Thank you, sir. Good morning and good luck. Maraming salamat, John Joel. Thank you. Good morning.